Good morning mga lods. Ayan. Ngayon maglilipat tayo ng mga kits natin dahil sa shuffle natin, ililipat na natin yung i-display na lang natin yung Alps. At paggagamit natin sa iba yung kanyang pugad at yung mga inakay ay dadali natin sa kabila. Shuffle lang mga lods. Let it hang. Gandang umaga mga lods. Ayan. Ngayon naglilipat tayo ng mga cage. Ayan. Yung sa may kabilang cage, kukunin natin yan. Ayan. Nilipat natin isa-isa. Sasama na natin dyan sa malaking cage. Pero hindi ko ubusin yan mga lods. Tapos yung mga cage na natira dyan, yan yung na yan, yung nakikita nyo. Yan na natin yan. Ililipat natin, di ba? Alisin ko yung iba. Tapos sila ilalagay ko doon, mga lods. Para yung African, ilalagay natin dyan sa cage na yan. Kasi wala, mga lods, kumbaga, tignan mo sinasabing sayang ang panahon. Kasi, ngihinahin ako, nakatenga yung may box sila. Maaaring ako wala pa sa kondisyon mag-breed ng Alps. Kasi libang na libang tayo sa sa mga kits, kaya i-display na lang muna natin. Aalisin ko sila, ilalagay ko sila dyan. Tapos yan, pagagamit ko sa ibang breeder. Mag-ano ako ng breeder mga lods. Iano ko yung wild type na green. Talagang tuwa ako doon sa kulay niya. Solid siyang green, parang ang Alps Tapos yellow. Nga lang, di ako sure mga lods, medyo kasi ang problema sa mga Lutino yung paparis ko mga lods, yellow. May mga time na na namumuti rin siya, nagiging pink. May time naman nagbo-blue pag lalaki. Pag sa babae, rin, gano'n, parang siya, kaya obserbahan ko na lang. Hindi, pag medyo hindi niya ginagalaw, papalitan na lang natin ng iba yon mga lods. Kaya siguro payo ko sa mga may Lutino, kayo, gawa kayong cage tapos maglagay kayo ng 4 na pares. Tapos may mga nest box. Ngayon obserbahan nyo. Hindi pag pinaris, magpaparis-paris yan ba, Lutino, no? Kasi mahirap siya i-distinguish talaga mga lods, kahit ako nalilito. Kasi hindi pa ganun ka-matured yung hen at saka mga kak na kasi hindi ko alam kung mong kak ba o hen So tingnan na lang natin mga lods kung Kasi medyo sira na rin ng mata natin mga lods, na ganun kaya ganun na lang ang gagawin ko. Pero tingin ko naman hen yung Lutino kasi medyo may brown doon sa may butas ng ilong niya sa sirin brown na may pagka-pink. Sabihin hindi pa gano'n siya ka-mature. Siguro mga 4 to 5 months pa lang yung mga lods. Pero isasalang na natin kasi para makita na natin kung yung niya. Hindi naman ako nagmamadaling mga lods. Itatry ko lang siya kasi kung sino-sino lang yung pinaparisan niya kasi baka mamaya Pero yung wild type talagang gusto nang kumatsang naghahanap na siya ng kapares mga lods. Tapos mga lods, meron akong konting, kumbaga parang konting trivia lang nahagip ko lang. So gusto kong i-share mga lods sa inyo. Ito yun mga idol. Ito lang dagdag kaalaman lang natin na parang maiksing trivia lang mga lods. Kung ba yung kasi diba meron dominant recessive, diba? Dominant 5 recessive, diba? May ganun, dominant recessive. Ngayon, ang natin, ba yung pagkakaiba ng dominant 5 sa recessive mga lods. Ito lang ito mga lods, nahagip ko lang para
madagdagan ng konti yung ating kaalaman. Ito mga lods, ituwid na lang ako ng mga eksperto. Pero ito kasi nahagip ko lang, kaya isi-share ko sa inyo para yung mga newbie nating mga kaibon, mga lods, madagdagan ng kaalaman. Pati ako, tayong mga nandito sa grupo na to, mga lods. Yan, ito yung ano ba yung recessive, di ba? Totally ito mga lods, sa kits ang usapan natin. Ano nga ba yung recessive? Kasi meron ka naririnig minsan, dominant pride recessive. Isa nakikita mo, dominant siya, pero sasabihin niya recessive, di ba? May konti lang naman pagkakaiba yun mga lods. Yan ang gusto kong i-share sa inyo. Kung mali ako, i-correct na lang kasi ito nakita ko lang siya. Ito yun mga lods. Ang recessive ay isang uri ng genes na namamana sa magulang. Pag sinasabing recessive, dapat may nakuha siya o namana ng genes o phenotype. Hindi ko lang kung nasa Tagalog yung phenotype. Maaaring isang to sa kanyang mga magulang. Halimbawa, mamana niya ang pakpak ng kanyang ama o ina. Isa pang sample, maaaring makuha niya ang buntot ng kanyang ina. Basta sa madaling salita, dapat parehong may makuha siya sa kanyang mga magulang, mga lods. O ano yun? Halimbawa, yung kulay ng nanay at kulay ng tatay dapat nasa kanya. Yan, isang katangay ng recessive yan. Although, pasok sa dominant, mga lods, huwag nyo alisin yan. May konting pagkakaiba lang. Yung recessive na tinatawag, diba, una, dapat may makuha siya both side. Diba, no? Maring makuha niya yung pakpak ng tatay niya o nanay niya. Diba, mga lods, no? O pwede rin makuha niya yung mata o yung batok o yung likod o yung harap, ganun. Basta dapat may makuha siya both side, mga lods. Yun yung recessive. Kasi dahil sa binasa ko, hindi mo pwedeng tawagin recessive yan pag isa lang. Pag isa lang naman mo ron, so ibig sabihin dominant lang. Dominant 5. Diba na? Although ito, napag-aralan na natin, medyo linaliman ko lang konti yung recessive. So yun lang yung mga lods. Dapat may makuha ka na dalawa sa yung katangian ng magulang mo, dapat nasa iyo. Kung ano man yan, pakpak man yan, likod, buntot, kung ano man, sirin, kung ano, dapat mamana mo yun. Yun ang recessive, na dominant recessive. So ano naman yung dominant pride, mga lods? So sa simpleng sagot, di ba, yung pagkakaiba ng dominant sa recessive, although yung recessive pasok sa dominant, mga lods. Mga lods, so yung pagkakaiba niya, yung dominant, may possible single lang. Makuha mo yung makuha mo yung sa tatay mo o sa hen, yan, sa kak o sa hen, maring isa lang. Di ba, no? Tapos yung talagang dominant na tinatawag, yung kumalat. Halimbawa, kumalat yung yung dilaw, tapos pinag-pair mo halimbawa yung dilaw at saka to, sample lang to, mga lods, ano ba, meron ng dugo silang dominant, halimbawa, piner mo dun sa kumakalat lang yung kulay nila. Kasi ang dominant, mga lods, hindi siya basta-basta kain dun sa matagal lang kasing siya, matagal nilang pinag-aralan, mga 1930, hindi ako nagkakamali. 1930, nabigo nga sila mga German yun, mga lods. Nadaan ako, pero kabubras ko na skip ko na pero ang pagkaano ko doon yung dominant, hindi siya basta-basta. Merong ron, mga scientist na mga doktor, yun nga, in-eksperimento nila, 1930 nabigo sila.
Tapos ngayon, may nakita sila, yung mga mahihilig sa ibon. Yun, meron ding nagano. 1932 to 33, yun, meron lumabas. So, hindi siya basta-basta. Kaya kung meron man tayong ibon ngayon na dominant pied, halimbawa, kagaya sa akin, sipin mo, puti. Di ba, no? Ay, ano pala, dilaw at saka green. Opaline at saka dilaw, may lumabas na dominant. So, maaaring sa both side nun, meron ng lahi yun. Maring yung hen, meron na, o kaya yung cock. Basta isa sa kanila, kaya may lumalabas. Pero sa katotohanan, ang dominant pied mga lods, na ano, nung unang panahon na pinag-aralan niya, mahirap siyang palabasin. Totally trayo ginawa. Siguro, inano, tatlong kulay na, ano, ibon, yung semen, yung mga similyan nila, pinagsama-sama. In-inject siguro kasi trayo hindi yung pwedeng itrayo ng hindi pinakilaman ng tao yun, di ba mga lods? Ganun naman ang pag mutation ng ano pag-mute yung similyan nila, kahit anong klaseng hayop pinagsasama nila yon. So nung nagtagumpay sila, yun na, meron ng naka ano, kaya minsan nakikita mo green siya pero may lahing dominant. Nagugulat ka pag anak no, o pag inakay ng ano mo, may lumalabas na basagang kulay o kalat, kumbaga dominant, nangibabaw, ganon. Kaya tinawag na dominant nangibabaw na siya. Sabihin kahit kita mo yung ibon mo, pag ano meron lumalabas, nangingibabaw na, kumbaga. Kaya tinawag siya ang dominant pied. Although, ang dominant pied na tinatawag at saka recessive, ayan nga, yung recessive, kailangan may mamana ka sa yung both side na magulang. Yung dominant lang na, although meron diba na pag-aralan natin yung double factor at saka single factor, pero sa common na usapan, yung dominant pied, ibig sabihin kumalat, diba? At maaaring sa isang both side lang ng magulang makakuha yun. Kagaya nung sa akin yung si Batik at saka yung ano, totally green yun normal green. Como yung cock, ano siya, dominant na double factor yun mga lord, si Batik. So nung lumabas, mga anak niya, kagaganda, totally, hindi mo na ano kung saan nanggagaling yung ano, kulay May kulay cinnamon, may kulay dilaw, may kulay parang yellow na white na may pagka-green, di ba? Di ba mga lords, Kaya ano siya, kumbaga hiwaga ng mga kids siya kasi nga dahil matagal na panahon nilang pinag-aralan yan ng mga scientists mga lods. So yun lang mga lods, medyo humaba lang ng konti, pero ang gusto kong ipunto doon yung anong pinagkaiba ng dominant sa recessive. So ngayon alam na natin, dapat yung recessive may makuha siya sa both side ng magulang, diba mga lods? Pero yung ano, yung dominant lang na dominant pied lang, maaaring sa tatay lang o minsan ano nakukuha pa yung sa ninuno. Kaya hanggang ngayon nga yung ano, si Batik wala siyang kamukha Mga dominant yung anak, minsan may lumalabas na normal, may blue, may green, may violet, kung ano-ano, pero si Batik wala pa yung talagang kamukha niya, wala pa akong napagpalabas, kaya hiwaga talaga yung ano na yan dominant yan, tsaka recessive. Kasi yung mga ibon na nabibili natin, hindi na natin alam kung ano yung mga lahi niyan, mga lods. Akala mo lang normal. Kagaya na, tinan mo, dominant pied yung tatay, normal yung nanay. May lumalabas na normal dahil dun sa nanay. May lumalabas na dominant dun sa tatay. Pero kung halimbawa, nakuha mo yung ano, yung lumabas normal, di halimbawa nabili mo yon, akala mo normal lang siya, pinaris mo ngayon halimbawa sa ano, sa normal din o kaya sa opaline o kung ano pa mga ano na hindi naman dominant, magtataka ka ngayon bakit may lumalabas na dominant, di ba mga lods? Yun yung ano no, na hiwaga ng ibon. Kaya minsan siguro yan yung mga madalas manood sa channel ko, kayo mismo magpapatunay na may lumalabas sa inyong ano, may lumalabas sa mga ano na iba-ibang kulay, minsan dominant, kung ano-ano.
Kaya yung nag-comment sa akin dati, matagal na rin buwan, yung sabi kong normal, opaline at saka yellow, lutino. May lumabas na dominant. Although nakitaan mo siya ng yellow at saka green. So hindi pala ganun yun, maaaring tama si Lods. Kung sino man yun, Lods, nakalimutan na kita. Maaaring may lahi nga yung mga magulang niya, kaya may lumabas na dominant. Kasi kung mga walang mga walang lahi yan, hindi makapagpapalabas ng ganon. Kaya lang tayo nakapagpapalabas sa panahon ngayon ng ganyan. Akala natin doon sa lahi ng dalawa, hindi. Maaaring may pinanggalingan niya mga lahi niya, dominant. Parang yung sinabi nga sa inyo, may lumabas na normal, pero yung kak na tatay niya, dominant pa siya, normal. So may dugo na siya, dominant. May possible yun, taglayin niya yun, lalabas yun sa mga anak niya, mga lods. Kaya mga lods, ganun lang yan mga lods, sa konting trivia lang, na medyo humaba na konti, pasensya na mga lods. Yun lang mga lods, salamat. So yun mga lods, no? Kaya pala gano'n. Kaya pala si di ba sa German yan. Kaya pala si Hitler, gano'n ang bigote mga lods. Napansin nyo yung nanonood kay Hitler. Kaya pala bitin yung bigote niya. Maaari, si Hitler, lang yan, single factor mga lods. Jokes lang yun mga lods. Biro lang yung mga idol. Okay mga lods, hanggang dito muna at sana may natutunan na naman tayong konti. Kung meron kayong gustong itapik natin mga idol, basta yung alam lang natin, mag-comment lang kayo. Pag hindi natin alam, di research natin mga idol. Basta patungkol lang sa kids mga lods. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye bye.